Anong edad ka nag-asawa? 21. 21. 21. Tapos may anak na ako ng 22. Gusto mo rin? Hindi ko gusto. Kaya silang nag-decide. Hindi ko gusto. Hindi mo siya gusto? Hindi ko siya gusto. Dapat 33 ka na. Dapat may asawa ka na. Lagi tayong lumaki sa ganung kultura or, di ba? Na dapat mag-asawa. Or magkaanak. Magkaanak. Ito yun, fulfillment, yes, totoo. Masaya maging nanay. Sobrang kakaibang feeling talaga siya. Yung mga wala pang anak, hindi pa nila magets yun. Kaya siguro yun dun ako nape-pressure, kaya nagsisettle din ako kung sino lang din yung makilala ko. Hindi na ako nagpapa-apekto na kung may darating. Kung wala. Nandun ako sa parang kaya ko naman kasi kahit mag-isa. Di kasi 'di ba? Perfect tong topic na to lalo na sa mga nape-pressure ngayon, 'di ba? Para sa akin, wag na lang sana silang magsalita ng hindi yun yung ayaw ko yung mga taong nahilig makialam sa buhay ng iba. Bakit ikaw bang bubuhay? Tignan mo, may 3 na akong anak, hindi mo nga mabuhay-buhay ang anak mo. At the back of your mind, natatakot ka na paano kung hindi na talaga ako magkaanak? Kunyari, mahanap mo na si the one, pero hindi ka na makabuo. May takot ka ba? Sige, bibigyan mo siya ng kompletong pamilya. Nandiyan si mama, nandiyan si papa. Pero yung nakikita nila na lagi nilang nakikita na nag-aaway kayo, nagbubugbugan, hindi nyo love yung isa't isa, may naglolokohan. Yung natutunan ko lang na kapag naa-attach ka, mas masakit. Mas masakit kapag inalis na siya sa'yo. Never settle sa toxic relationship para lang maibigay mo yung buong pamilya. Kung totoo naman, broken naman na talaga kayo inside. Dahil naririnig nyo to ngayon, it's a sign na mag-isip-isip ka na umalis ka na sa relationship na yan dahil ang dapat isipin mo ngayon, priority mo, yung mga anak mo. Vice's Perfect Match. Tutulungan kitang hanapin ang perfect match mo. What's your secret? It's complicated. Next. What you see is what you get. It's a match! Just like GameZone, our choice of table game in the Philippines. Get up to 100% deposit bonus plus 1% daily first deposit rebate. Unbelievable talaga! Bitay na ako sa di nakaka-stress. Play for fun. Play responsibly. Gambling is not an accepted way of livelihood and does not solve financial problems. Hi, Chicks Fam! Welcome back sa pinaka-hot na podcast ng mga chicks. Ito po ang inyong Tita Max, Tanya Chinita. Ang cool mama ng Philippine Radio, Mama Colleen. Ang strong and independent lady ng barangay, Lady Gracia. Serving you fierce and sexy kwentuhan dito syempre sa Chick-Exclusive! Powered by Game Zone! Real player, real game! Welcome to my Chick-Exclusive show, where everything moves in slow-mo. Got that fire that you wanna know. This is my Chick-Exclusive show. Hoy, nakaka-flatter ang mga comments nung mga nung nakaraang episode natin. Correct. Oo. Napakaganda. Madaming nakarelate doon sa mga pinag-usapan natin sila. Yes. Correct. Pinag-usapan natin sila. Pinag-chismisan natin sila. Pero chismisan natin, natuwa sila. Thank you po sa inyong suporta. Kaya naman sa mga hindi pa nakaka-follow sa ating mga social media accounts, I-follow na po kami, Chick-Exclusive. At syempre, balik-balikan yung ating mga episode. At kung nagwa-wonder ka, ano nga ba yung last episode natin? Grabe yung mga revelations. Balikan nyo po. Nandito lang yan on Spotify. At syempre, show some love. Ipakita nyo yung pagmamahal ninyo. Again, i-follow. Mag-comment kayo. Ano ba yung mga gusto ninyong topic pa na pag-usapan ng mga chicks ninyo? Ayan, syempre, soon, di ba? Malay mo kung ano yung topic na gusto nyo, yung pag-uusapan natin. piliin namin yan. Oo. Di ba? Sasalain natin yan. Papakinggan namin kayo, mga ka-Chicks Fam. Totoo. At ngayon, i-reveal na natin, ready na ang ating mga Chicks Fam sa ating susunod na topic na, does it make you less of a woman kung hindi ka ikasal or hindi ka magkaanak? Sagutin muna natin yung tanong na yun. Diba? Does it make you
less of a woman kung hindi ka ikasal? Kasi no, meron kasing mga oldies na parang okay lang ka mag-aasawa. Parang magsasara na yung late na mattress yan. mo. Kung pag-alipin tayo ng body clock natin, yun yung iniisip nila from yung tipong, before. dapat 33 ka na, dapat may asawa ka na. Na parang, lagi tayong lumaki sa ganung kultura or, di ba? Na dapat mag-asawa. Oo, na dapat. Mag-asawa diba? na. Or magkaanak. Magkaroon ng anak. Ayan. Oo. Lagi ka pang ikukumpara dun sa ibang kapamilya mo na, oy, bakit ito, nakatatlo na silang anak, ikaw, may Wala pusa pa ka. rin. Ganun. O, di ba, yung Pusa ikaw ka na yung binubugaw nila, mag-asawa ka na. mag-asawa. Kahit sino na lang Kayo ba dyan. nakarinig kayo? No, ako hindi naman, oo. hindi naman. Ako madalas. Totoo? Oo, dati, madalas. Tapos, parang, kaya siguro yun dun ako nape-pressure, kaya nagsisettle din ako kung sino lang din yung makilala ko. Oo. Para kasi pleaser ako eh. So, para mapagbigyan ko Oo. sila, parang ganon. May sagot ka na sa tanong nila. Oo, parang lang parang tumigil na kayo. Pero Parang ganyan. ano ba yan? Does it make you less of a person? Parang feeling mo ba nasasaktan ka? Feeling mo ba parang wala ka nakakontribute sa community na to? Yung anong feeling mo pag ginaganon ka nila? Buti nga nakakabawas ako ng mga palamunin sa bansa, di ba? Ako wala pa akong ginawa. Pero ang ano ko lang sa akin dati, kasi aminin ko dati, na-hurt ako, nape-pressure ako. Mga ganun. Kasi hala sila, nandun na sila. Pero bakit ako, kahit gustuhin ko, hindi ko pa gusto. Parang Okay. ganun. Kasi parang may mga gusto pa akong magawa, may mga gusto pa akong ma-achieve sa buhay ko. Mabuti na lang ngayong modern days, Okay. marami ng mga katulad ko na na yung wala pang Na-empowered anak, na, oo. wala talagang as in wala talaga. Tapos nagta-travel o kung ano man yung ini-enjoy nila yung pagkababae nila na hindi nagpapa-apekto sa sinasabi ng society sa kanila. Kumbaga dati, Nagkaroon na ako ng support system. Oo. Ganon. Kumbaga dati parang, nape-pressure. Pero ngayon Oo. kasi, Wala na. accepted na siya. Oo. Oh. Pero ikaw, mama, Ay, hindi ko naranasan kasi maaga naman talaga ako nag-asawa. anong edad ka nag-asawa? 21. 21. 21. Tapos may anak na ako ng 22. Ano to, asawa muna? Asawa or muna. anak? Asawa muna. Sa proseso Oo. talaga? But 21? Hindi kasi kasi tayo, as a career woman, 'di ba? Ako, ang goal ko talaga mag-aanak ako siguro mga 28, 25. Kasi, syempre galing ako sa pamilya na mga maagang nag-asawa yung mga kapatid ko. So, yung pressure na ako dala yung natitira na wala pang anak, talagang sabi ko, gagawin ko yung proseso na hindi mo na buntis, kasal muna. So, ikaw, bakit 21? Kasal muna. Oo, hindi, I mean, parang yung 21, parang ako, career. Kasi parang sobrang lagi na kami magkasama ng tatay ni Nene. Oh, okay. So, yung mga magulang ko, conservative. Conservative sila. So, pakasal na yan. Although gusto mo rin. Hindi ko gusto. Kaya silang nag-decide. Oh, okay. Very conventional yung aking pag-aasawa. Sila ang nag-decide for us. Hindi ko gusto. Hindi mo siya gusto. Hindi ko siya gusto. Naging open ka sa magulang mo nun? Na parang, Wala akong magawa kasi yung tatay ko, kamay na bakal siya. Tsaka masunurin Tsaka kang oo, anak. tsaka nanay ko. So, Oo. wala ka ng choice. So, nagpakasal kami. Ginusto ko na rin. Oo. Tapos hanggang yun. So, ayun, no, parang ikaw, kinasal ka, yun yung wala na masyadong pressure sa'yo. Ngayon wala na talaga. Hindi na ako nagpapa-apekto. Na kung may darating. Kung wala. Siguro, alam mo yon. Pero, para sa akin, wag na lang sana silang magsalita ng hindi yun yung ayaw ko yung mga taong nahilig makialam sa buhay ng iba. Paano Kasi ka sila yung nagsasalita? magde-decide. May nararamdaman ka bang parang, bakit Kapag ang may baga? ganyan na sinasabi nila sa akin, bakit ikaw bang bubuhay? Ay. Ginaganon ko na, ikaw ba bubuhay? Sige, Oo. mag-aanak ako. Kaya pag yung mga kakilala ko na may mga anak na, tapos sabihin sa akin, ako, tignan mo, may 3 na akong anak, hindi mo nga mabuhay-buhay ang anak mo. Ginaganon ko na kasi, Taray ng- hindi kasi nakakapikon na, kasi ilang beses nang sinasabi sa akin, ikaw nga hindi mo mabuhay-buhay yung Pero anak mo. that's your defense eh. Pero Oo. dumadating ka ba sa point na parang, pag ikaw na lang, yung parang mag-internalize ka, ano to, acting? Hindi, diba? Hindi, kasi tayo, magre-reba tayo sa mga binabato sa atin. Katulad ng sabi mo, bakit ikaw ba ang bubuhay? Pero pag nasa solo ka na lang, nasa apartment mo ikaw o nasa bahay ka, dumarating ka ba sa point na parang kine-question mo na parang, hanggang kailan ako single? Hindi ka ba parang somehow naapektuhan ng mga sinasabi ng iba? May ganun ka ba? May mga times na syempre, normal lang naman siguro yun, dahil mag-isa ko nga, parang all my life, parang mag-isa ko talaga, mga ganon. May papasundot-sundot na
saan na ba ako pupunta, dito na lang ba ako, may makakasama ba ako. Parang syempre may mga ganun, pero mawawala din yon. Tapos Anong magiging panlaban masaya mo? ako. Kasi totoo yun, di ba? Parang tayo minsan parang lalo na kung may mga kasabayan natin, may mga anak na. Anong panlaban mo? Ang panlaban ko lang is masaya ako. Masaya ako kung nasaan ako ngayon. I can travel, 'di ba? I can provide for my mother. Parang nandun ako sa parang kaya ko. Kaya ko naman kasi kahit mag-isa. Okay. Tapos kung magkakaroon ako ng pamilya, ang laking bonus nun. Thank you, Lord. Ganon, di Anong ba? mindset ang ginawa mo? Orasyon? Hindi kasi, di ba, perfect tong topic na to, lalo na sa mga nape-pressure ngayon. Di ba? Parang perfect ito na paano ko ina-navigate yung sarili ko na maging masaya. Sabi mo nga, ang ginagawa mo nagiging masaya ka. So, ano yung ginawa mong strategy that you can teach them as well? Self-love. Parang yung topic natin last episode. Yes, self-love kasi doon mo mafe-feel na complete ka na. Parang kailan ko lang din naman kasi itong natutunan. Yung pagsi-self-love talaga na parang doon ko naramdaman na ay, kumpleto naman pala ako. Hindi ko naman kailangan palang ma-pressure. Oo, doon ko lang talaga ito yung mga 2024 talaga. Doon ko lang na-realize na bakit ba ako nagpapa-pressure sa kanila? Bakit ako nagpapa-pressure doon sa mga sinasabi ng ibang tao? Okay naman ako sa ganito. Pero syempre, at the same time, pinagpipray ko din na, Lord, kung ito yung plan mo for me, maraming salamat po. Kung ano man yung parang, ayun nga, parang lagi ko na lang iniisip, let God be God. Kasi ngayon, With the flow ka na lang yes, din. ngayon, kasi complete naman ako, okay naman ako, masaya naman ako, bonus na lang kumbaga siya. Hindi naman niya ako pinabayaan ni Lord. Hindi naman niya ako pinabayaan. Binigyan niya naman lahat ng kailangan. Sinurrender mo na lahat Surrender. sa kanya. Yung aminin ko na hindi araw-araw marunong akong mag-surrender, pero inaaral ko siya. Yun yung problema ko. At itong magaling siya doon sa pag-surrender, yung pag-detach. Oo. Hindi, Kasi kaya ako naging naman din- lagi ko sa tinatanong pag sa dressing room, paano mag-detach, Tanya? Alam mo si Tanya kasi, ma-attach. Oo. Laman kasi ng simbahan yan din naman eh. Wow. 'Di ba? Hanggang ngayon ba? Hanggang ngayon ba? O nag-stop Kid was na? John. Hindi laman siya ng simbahan. Kaya siguro, no, ano ba? Paano ka Hindi nga ba? naman. Yung natutunan ko lang na kapag naa-attach ka, mas masakit. Ay, Mas masakit kapag inalis na siya sa'yo. mahirap ba matutunan yun? Hindi. Oo, mahirap kasi it takes, Courage. so much pain Okay. na para ayun na sa tatay ko Para Yun sa tatay ko ito talaga temporary lang talaga yung family mo na makakasama mo. So yung mga ilang bagay, ba't pa ako maa-attach dun? Na pagdaanan ko na yun sa tatay ko So yung mga lalaki and money and fame, yan, mawawala sa'yo yan. Pwedeng mawala sa'yo isang iglap. Kaya dapat ready kang ma-detach anytime. Yan dyan Kumbaga, talaga. savor the moment and then kapag wala na, Pag wala, ganun talaga. Kasi everything is temporary lang talaga. Kailangan mong tanggapin yun. Kailangan mo huwag kang ma-attach. Kasi nga, parang lang yun pag mag-expect ka, Oo, less less pain. expectation, less pain. Less pain, So less ito, hurt. no, nasabi mo kanina na parang you're enjoying your life, travel dito, travel doon. Pero nagpuput ka ba ng timeline na by the age of 45? 45. Sarado na. Tama na to. Hindi ba ganun ka bang timeline? Or hindi mo na rin pinipressure yung sarili mo? Kasi yung iba dyan parang, sige, tataningan ko yung edad ko. Pag 35, wala pa ring asawa. Decidido na ako na hindi na talaga ako mag-aasawa. May mga ganun ka ba? Paano? Wala na ako naging timeline ngayon. Wala na ako. Dati kasi, talagang planado Oo. na mga ganito. Ngayon, pag may hindi ako nasunod dun sa plano, yun yung napansin ko, pag may hindi ako nasunod sa plano ko, naiinis ako, nadidistract ako, nasisira na lahat ng plano. Oh. Parang mga gano'n, parang nawawala ako sa focus ko. So ngayon, tinanggal ko na yung timeline na yon kasi parang pinipressure ko lang yung sarili ko para abutin yung mga bagay na Wala naman tayong deadline na dapat Oo. sunduin. Correct. diba? parang kumbaga yung society lang naman yung Oo, naglagay ng yes. deadlines, lalo na sa Totoo. ating mga kababaihan. And also the culture. Correct. Mapofrustrate ka lang din. Layuan mo na lang yung mga tao na madalas pinapaalala sa'yo na may deadline ang lahat ng lahat ng nangyayari sa'yo. Na yung pagkababae mo, may deadline yan. Mga ganun. Ikaw na Layuan lang mo yung sila. iiwas. Choose your people, choose your environment. Choose your battle. Oh, diba? Tama yun. Magandang tip yun. Kaya lang paano mo iwasan yung mga tita mo
Ako, iniwasan ko talaga. Iniwasan ko talaga. Kaya na lang magpa-print ka ng t-shirt, wag nyo na akong tanungin ko kailan ako mag-aasawa. Iniwasan ko na. Wag pala desisyon. Yung nanay ko naman, hindi nagtatanong sa akin ng ganyan. Hindi naman kasi kami ganun ka-close talaga. Hindi niya ako tinatanong sa mga ganyan. Yun naman yung na-appreciate ko dun sa nanay ko. Pero yung mga tao kasi na nakapaligid dun sa nanay ko, lagi yung tinatanong-tanong siya, mga ganyan. Ewan ko kung anong sinasagot niya. Ay, hindi mo alam? Hindi ko alam, pero nalalaman ko lang nalalaman ko lang dun sa ibang tao na sinasabi nila, mga ganyan. Tapos hindi na namin napag-uusapan. Hindi kami nagkakaroon ng intimate talks ng nanay ko. Siguro isa sa mga magagandang bagay kung ba't na hindi kami nagkakaroon ng intimate talks ng nanay ko para maiwasan yung tanong kung kailan ko siya mabibigyan ng apo, kailan ako mag-aasawa. Umiiwas ka nga. Oo, umiiwas. So, ang paraan mo, para hindi ka na lang din ma-pressure somehow, umiwas. Kasi, care ko na lang din para sa sarili ko. Iniiwasan ko sila, tong mga taong toxic na to, na alam kong hindi makakabuti sa mental health ko. Mahirap ba? Naiwasan sila. Lalo na yung mga nakasanayan ko, mga kamag-anak na nakakikita ko dati, na parang naging talagang mga kadugo ko. Pero nung na-realize ko na parang mali na tong ginagawa ninyo, ako na mismo yung umiiwas sa kanila. Hindi ko sila inaway. Nag-set lang ako ng boundaries, umiiwas na din ako sa kanila. Nakatulong naman. So hindi parang ano yun pina-prioritize mo yung mental health mo this time. Oo, kasi napakahirap na pag mental health mo yung ano nasakripisyo. ba mangyayari pag nabigyan mo sila ng anak? Ewan ko, bubuhayin ba nila? Diba? Ganon? Diba? Hindi naman sila magbibigay ng gatas. Oo. Pag nakita nyo, mamaya lalaitin nyo pa. Mga bakit naman? Diba may mga ganon? Uy, wala namang ganon. Nagkaroon ng anak. Uy, maraming ganon. Totoo ba? Lalaitin pa nila. Ano ba naman yung anak niya? May mga ganon na mga kamag-anak. Oo. Kakaloka. So, eto no, ano yung mga tawag doon? Meron bang thoughts sa mga factor kung bakit ayaw pang magsettle? Legit ba yun? Ayaw mag-asawa? Oo. Siguro yun. Siya kasi, nasabi mo na eh. Yung self-love eh. Oo. Hindi yung ka independence. Talaga eh. Sa yung parang, ka talaga, pag alam mong, parang may mga issues ka pa na kailangan mong i-resolve sa sarili mo. Kasi baka mahirap, kasi pag may pinasok ang ibang tao sa buhay mo nang hindi na-resolve kung ano man yung mga internal battles mo, makaka-harm ka pa ng ibang tao, di ba? Makakapag-cause ka pa ng trauma. So, ayusin mo na lang din muna. Ngayon, masasabi mo ba na ayos ka na? Hindi ako naniniwalang may taong 100% healed. Hindi ako naniniwala doon. Kasi ang buhay natin, it's a continuous cycle of healing. Every day, every season, may mag-i-inflict sa'yo talaga ng pain. Whether you like it or not. Diba? May mga taong may makikilala ka somewhere na ganito na may magkukos ng trauma sa'yo. Parang never naging 100% healed ka. Mga ganyan. So, ano na ulit yung tanong? Paano ko, ano na yung tanong? Paano? Yon, parang, nawala din ako doon eh, sorry. So, medyo ano siya? Doon ako na-detach eh, no? Oo. Yung parang, yung sa pagsisettle. Doon sa pagsisettle kasi. Oo. So, yun na yun. Yun na yun. Kumbaga parang hindi ka naman, nawala na rin yung tanong ko. Sige, balik tayo dun sa thoughts sa factor kung bakit ayaw magsettle. Kasi hindi yun yung focus niya ngayon eh. Ang focus niya self-love. Self-love ngayon kasi hindi niya talaga priority makahanap agad, makabuo agad ng family. Hindi niya pine-pressure yung sarili niya kasi clear sa kanya na walang deadline naman. Walang orasan na dapat sundin. It took me some time before learning that dito yes, diba? So parang ngayon ako magiging kind sa sarili ko na ayaw ko na siyang i-pressure. Ganyan. Ako, I am capable na mag-provide para dun sa magiging anak ko. Alam ko yon. Yes. Alam ko na parang ngayon ibigay ko na muna to sa sarili ko kasi ang tagal ko din kinalimutan yung sarili ko. At kung yung magiging anak ko balang araw, kung nasan man siya pinaplano ni Lord, mga ganyan, maiintindihan din niya na ginagawa ko to para sa kanila. Ito ang tanong ko na lang ngayon. Kasi, again, sabi nga nila, may body clock ang mga kababaihan eh. Yes. May deadline. Kasi, sa mga past episodes natin, nasabi mo na gusto mo talaga magkapamilya. Someday, you want to have this ideal, complete family. Every Christmas, every New Year. Meron ka bang at the back of your mind, natatakot ka na, paano kung hindi na talaga ako magkaanak? Kunyari, mahanap mo na si the one, pero hindi ka na makabuo. May takot ka ba? Hindi naman.
okay ka lang. Hindi, okay lang. Oo. Mga ganon. Kasi marami naman ibang options eh. Madaming mga bata na nangangailangan ng pagmamahal ng isang magulang, pwede kang mag-ampon. Correct. 'Di ba? Parang kumuha ka ng mga batang hindi na pagbigyan ng klase ng pagmamahal na kailangan nila. Ikaw na lang mag-provide nun. 'Di ba? Kumbaga tingnan mo, umikot ka, tingnan mo yung likod, may other option naman. Yes, meron naman, 'di ba? Yun lang naman din talaga. Okay, eto, sa nanay naman, sa angle ng mga nanay, gusto mo magtanong? Ikaw na magtanong. Ikaw. Dapat ikaw magtanong siya. Oh, ikaw naman. Eh, hindi siya magtanong, siya magtanong. Parang bilang isang Hindi, ganito. nanay. Sige, 1, 2, 3, take. Go. 1, 2, 3. Go. Ikaw naman, parang isa-segue mo sa nanay naman. Pero paano ba yun? Kasi, syempre, kayo, parehong proud moms kayo. So, paano naman yon? Ano yung fulfillment na naibibigay sa inyo? Gusto ko lang din maintindihan. Kasi marami akong kakilala ng mga nanay nga na nagsasabi, yung iba naman, inanais yun na sinasabi nila, ay naku, iba talaga yung pakiramdam na maging isang ina. Akala mo sa una mahirap. Kasi nung time na nahihirapan ako na parang nung dati, nung hindi pa ako gusto ko bang magkaanak? Or parang ayoko kasi natatakot ako kasi ayoko mag-alaga. Hindi ko alam paano makisama sa bata. Mga ganon. Tapos, may mga nagsasabi sa akin, iba yung feeling eh. Iba yung feeling na, hindi nila ako ini-encourage, pero dinidescribe lang nila yung pakiramdam. Ang hirap lang talaga nung una parang ayoko rin eh. Tapos nung dumating na sila, parang hindi ko na kayang mabuhay na wala sila. Oh. Parang ganun daw yung pakiramdam. So, Tanya, paano Yes, sa'yo? of course. Pareho naman. Ang fulfillment niyan kasi parang lumabas sa sarili mong katawan. Yung naranasan mo yung regalo ni Lord sa human being, especially sa women, na ikaw ang magbigay buhay sa isang tao na to at para makalabas siya ng mundo. So yun eh, yung miracle na yun. Ikaw yung ginamit, yung body mo yung ginamit. Tapos mapapalaki mo yung anak mo. Syempre, fulfillment talaga yun. Iba. Tapos makikita mong mabuting sarili bata mong siya, dugo, no? Ang sarap naman. Ang hindi ka lang fulfill pag di mo kamukha. Charot! Kamukha nung tatay, ikaw yung Kamukha nagbuhat na kapitbahay. Charing! Anong ginawa mo? Hindi, charing lang. So, scientifically, yun. Oo. Yung galing sa katawan mo, sarili mong dugo. Amazing! Ginamit yung katawan mo na ikaw Naging lang. instrumento ang lalaki ka. sila walang kapasidad at kapangyarihan makapagbigay buhay sa tao. Pero yung katawan mo ginamit, di ba? Para makapag-produce ng life sa earth. Ganun. Amazing. Amazing siya. Kasi parang, yung una nga parang, paano pag nagbuntis ako? Ang worry ko pa nga, parang, ang payat ko, kakayanin ko bang magbuntis? Anong mangyayari sa akin? Puputok? Yung mga first time Parang, feeling mo procreator. Although, di ba, procreator ka kasi sa labas, sa katawan mo lumabas, plus papasusuhin mo yung bata. You will nurture the kid. Oo, di ba? Tapos, galing sa'yo, nakaka-amaze. So, tapos yun yung papalakihin mo biologically. Tapos papalakihin mo siya na yung kung ano yung gusto mo na maging mabuting tao, ganun. Tapos makikita alam mo mo, ganda. ito yun, fulfillment, yes, totoo. Masaya maging nanay. Sobrang kakaibang feeling talaga siya. Yung mga wala pang anak, hindi pa nila magets yun. Pero sabi nga nila, pag nanganak kang isang ina. Yun yung sinasabi nila. When you gave birth, parang nabuhay yung ibang pagkatao mo. Yung dati na parang itong tipo ka na dalaga, ayaw mo nang makalat, ayaw mo nang may mancha yung damit mo, masasanay kapag ka nagkaanak ka, minsan tatanggapin mo na siya. So, very fulfilling siya. Pero to be honest, mahirap din. Mahirap. Paano yung mga hardship na yun? Siyempre, yung kahirap? puyat. Oo, physically, pagod. Always. Totoong pagod. Deadbat ka lagi. Literal na pagod, puyat. Nagkaroon ba kayo ng kasi di ba yung iba, kumukuha sila ng help, ng helper. Oo, meron. Kumuha din kayo nun? Meron. Hindi, Ako wala, meron. wala. Ikaw talaga yung Kaya mas mahirap. Nanay ko. After kasi, nung 2 years old si Nene, nagbalik ako ng school, nag-aral ulit ako, nanay ko yung nagpalaki sa kanya. Oo, maswerte ka kapag may nanay na May gusto. nanay. aalagaan Oo, talaga. yes. Ako naghanap, first time akong naging mom, balik na ako sa work after 2 months, ere ako, nagpapasuso kay Riley sa panganay ko. Mahirap.
Pero thank God, nakahanap naman ako ng help na hanggang ngayon nasa amin pa din. Oo. So, yun, mahirap talaga. Mahirap pagsabayin kasi magmumultitask ka, nanay ka, asawa ka, nagtatrabaho ka pa. Magaling kasi ang babaeng pag multitasking, Ayun na no? Actually, maa-amaze ka sa kayang gawin ng mga kababaihan. Totoo. Yung tipong dati, dalaga ka, ang priority mo lang yung makeup mo, damit mo. Tapos pag nag-asawa ka, talagang magugulat ka na lang, or nag-anak ka, magugulat ka, ay, kaya ko palang gawin to. Ma-amaze ka talaga sa kaya nating gawin. Ayan din yung kinakatakot ko din kasi Ayun. ngayon, na parang, kaya ko bang pagsabay-sabayin to? Kasi parang, nai-enjoy ko pa tong mga ginagawa. Alam Paano pag, ma-stop na ba yung pagta-travel ko? Kasi nga, yun talaga eh. You Mahilig will ako never mag-travel. know Alam mo, unless- pag andun ka, Doon magagawa mo mo na. na. Magugulat Oo, ka na, promise. yun yung sinasabi ko na, parang at the moment, kaya ko ba? Paano ako magiging ina? Paano ko siya palalakin? Ang dami mong tanong eh. Pero amazing tayo mga kababaihan. Mag-a-agree yung mga nakikinig ngayon. Iba yung powers natin. Iba yung, parang bigla tayo nagtatransform. Nagiging dar na talaga. Oo, no? Dar na literal. talaga. Tapos lolokohin ka lang ng asawa. Biglang may Diba? bawing ganun. Hindi ka tutulungan sa pagpapatulog sa bata. Nag-ML maghapon. Diba? Kakaano. Yung tipong ang sama ng yung ikaw puyat ka nagpapaano, 'di ba? Tapos Oo, tas siya may- may nag-ML chat sa Instagram. Ayoko nang ganyan. Kaya valid yung babatuhin mo siya ng kaldero eh. Hindi na nga dapat kaldero binabato. Hindi kaya doon. siguro, Oo, sofa. Tama lang din na you take your time. Listen to yourself. Listen to your body. Kung pide-pressure ka ng iba pero ramdam mo na hindi ka pa talaga ready, that is okay. Take your time. Kasi mararamdaman mo rin naman yan kapag ka feeling mo ready ka na eh. Kapag ka ready na ba ako sa next level, tapos na ba akong mag-travel. Pero yung travel kasi pwede mo na rin naman gawin kasama yung mga anak mo eh. Although, I will be honest to you, hindi siya madali. Pagka may asawa ka na, may anak ka na, yung travel mo Iba na na dati. yung priority. Oo. Kung dati, isang backpack lang ang dala mo. Ang dami Oo. ang dami Next mong time dala-dala. nagka-travel kapag Pero may kaya, anak, buong pero bahay. kaya. Kaya siya. Wag ka matakot. Huwag ka matakot. Akala mo lang hindi kaya, pero kaya. Pero ikaw, Tanya, tanong ko lang, nagkaroon ka ba ng regrets? Kasi, di ba sabi mo nga, 21. maaga kang nagkaroon ng anak. May regrets ka ba na maaga? Alam mo, walang regrets. Thankful. Kasi Because? tignan mo, dahil maaga ako nag-asawa, ang disadvantage nun ay marami akong hindi nagawa muna. Kasi, syempre, nag-anak muna ako. Nagpalaki ako ng anak. Yeah. Ang advantage naman ay ngayon naman, dahil 17 years old na, I can do what I want, what makes me happy. Ano yung mga hobbies na hindi ko nagawa before, ano yung mga pwede kong extracurricular activities na pwede kong explore na wala akong iniisip na may baby akong uuwian. Nagawa mo na Oo, ngayon. na naiwan sa bahay. Malaki na Nagagawa- kasi siya. Oo, Oo, parang late late bloomer. Kasi ang Oo. dami kong hindi nagawa kasi nga maaga ako At saka ang mas nag-anak. mas Ang advantage maganda. naman, Sige. nagagawa ko na siya ngayon. At ang maganda, alam mo bang advantage? Wala na magbabawal sa'yo. Di ba pagka mga early age natin, parang uuwi ka ng curfew. correct. Di ba? Kasi ngayon, yung case mo naman, Pero parang naging friends na kayo, no? Parang yung anak mo, na Oo, parang, tropa lang kami. Parang kami. tropa-tropa. Cool mom kasi ako eh. parang kambal naman. naman. Cool mom. So yun. Siya pa nga yung galit. Mama, bago na naman yung jowa mo. Mama, sino Ano na naman sinasabi yan? mo? Pag ganyan, paano? Kasi ako, Paano mo ini-explain? bata pa yung anak ko Hindi kailangan ikaw. na habang explain. Nak, jowa, masaya ka, masaya din ako. Masaya tayo lahat. Oo, wala na habang explanation kasi minulat ko na siya dun eh. Hindi na para maging conservative pa tayo. Pero never siyang nag-ask na, yun nga, parang, bago na naman jowa mo. Wala kayong naging, kasi adolescent period dumadaan sa mga questions and parang doubts. Oo, wala kayong ganun. Kasi naset mo siya ng bata pa. Oo, sabi ko, alam niya lahat. Ino-open mo kasi. Yes, open niya. Nako, pogi si mama talaga. Hindi kasi 'di ba, ang challenge sa mga single mom, 'di ba? Paano siya magkokross na matatanggap siya agad ng anak mo?
'Di ba? Ano yung tip na mabibigay mo? Dumaan Oo. naman si Nene dyan. Siguro ng mga 10 years old siya. Dun sa ex ko na walang kakwenta-kwenta. Sino doon? Sino doon? Sino doon? Yung parang ang dami. Yung last episode pinag-usapan natin. Si yung nag-gym din? Yeah. Okay. Yung matagal yung 7 years? Yung nila natanggap kasi siya yung first ever pinakilala ko. Oh. So, hindi natanggap. Hindi lang si Nene, pati ng nanay ko, tatay ko, mga kapatid ko. Okay. Tapos mas bata kasi to. Nahirapan ako, pero ang ginawa ng lalaki, siya na yung gumawa ng way para matanggap siya at makilala ng bata. Para ma-accept siya. Eventually, wala na rin kasing choice. Wala na rin silang choice. Tinanggap na lang nila, minahal na lang din nila. Kasi pinaglaban mo. Oo, sabi ko, wala naman ginagawang masama yung tao. Pinapakita niya naman how sincere he is. Pero nagkaroon kayo syempre, bata, heart to heart, with paano, ano yung parang hindi mo makalimutan na talagang feeling mo kumurot somehow sa'yo or ano, yung conversation mo with Hindi your... naman kami nag-heart-heart, pero yung nanay ko yung nagsabi na umiiyak si Nene, ayaw niya na may boyfriend ka. Anong ginawa Sa mo? nanay nagsabi, sa lola nagsabi. Umiiyak Oo. sa akin, sabi ng lola niya. Umiiyak sa akin, ayaw. Sabi ko, ayaan nyo matatanggap din yan. Ganun. Pero kinausap mo si Nene Hindi. after? Hindi ko na kinausap. Yung lalaki yung kumausap. Kay Nene? Nag-reach out siya. Gumawa siya ng mga ways, ng mga paraan. Ganun. So, big help yun kung yung partner na napili mo gagawa ng paraan. Gagawin yung Bakit ganung paraan. hindi ikaw? Anong hindra? Ano yung parang may takot ka Napumigil ba sa'yo na may para marinig ikaw kang magsabi? maganda? Kasi parang feeling ko bakit hindi ako? Bakit nga ba hindi ako? Kasi di ba may mga takot Kasi- tayo? Oo. Kasi feeling ko dapat hindi to maging problema eh. Parang takot pa akong harapin na ano ba? O takot ka na makarinig ng hindi oo, maganda directly from Yes, Nene? pwede. No? Oo, takot Natatakot ka na ma-hurt dun sa sasabihin niya? Yes, Oo. takot ako na maiyak siya, na makita ko siya na maiyak. Masakit Na baka para mamaya sa'yo yun. mag-decide ka na hiwalayan mo? And Tama? also, hindi naman, parang mababaw lang naman to, wag nating palalimin. Parang ganun siya para sa akin. Nung time na yun. Oo, Pero hindi mababaw ba lang nagkaroon naman ng gap dahil doon na yung pag-iyak niya na parang medyo nagbago yung tingin niya sa'yo? Hindi naman, kasi baby pa lang siya nung hindi niya pa naiisip yung mga ganong bagay. Ang feeling niya lang, nahahati yung attention ko. Nagsiselo siya. Yun yung feeling ng bata that time niya. Nagsiselo siya na nahahati na yung attention ko na dati 100% sa kanya. So kung hindi through words, bumawi ka ba sa action? Yes, Sa parang oo. pinakita mo pa rin sa kanya na, ay, mas marami pa rin akong time sa'yo kumpara doon sa Oo, boyfriend oo, ko. always naman. Pero So, at naging least vocal nakabawi. siya. Na parang nahahati or naramdaman mo Hindi, lang? naramdaman. Tsaka sinasabi ni nanay. Bakit lagi si nanay? Oo, kasi sila yung Vocal magkasama siya. eh. Sila yung magkasama, Oo. umiiyak, nagtatampo kasi nag-date daw kayo. Yun naman. So kung ang problema lang ay nagde-date dahil, nagtatampo dahil nagde-date, o di isama sa date. Oh. Tapos sinama mo. Oo, Yun ang oo, adjustment okay na ginawa Tapos nyo. okay na siya. So hindi naman talaga malalim ang tampo na hindi matanggap. At saka siguro, no, it's all about how yung upbringing mo sa bata. Mm-mm. Paano yung relationship mo sa kanya. So, Parang bata pa lang, practicein mo na kasi ako yung mga anak ko, 'di ba? Parang ngayon pa lang tinitingnan ko kung may empathy pa sila, tinuturuan ko yung pag ganito sa bagay, huwag ka magsasalita ng hindi maganda, kung meron kang di nararamdaman, kausapin mo ko, let mommy know, don't hide secrets from me. Pero alam mo, dumadaan talaga sa gano'n na nagtatago sila ng sikreto, Oo. no? Pero ako, ang ginagawa ko, kasi hindi ko to naranasan sa nanay ko, sa tatay ko na pag may problema, kumbaga lumaki ako na bahala kayo, kanya-kanya eh. 'Di ba? Pero ako talaga, ang ginagawa ko sa mga anak ko ngayon, kinakausap ko, are you okay? Every night meron kaming conversation. Meron kaming, how's your day? Minsan nakukulitan na, lalo na yung panganay ko, si Riley, why you want to know? Because I want to know. Kasi, syempre, di ba, mommy wants to know everything. Even if, kumbaga, ngayon pa lang binibuild ko na. So, ganun yung ginawa mo kay Nene. Sa'yo words, sa kanya actions, na kung paano babawi, paano yung, kumbaga, Hindi, ano yun? Pero Words and eventually, nasanay na rin kami na nag-uusap. Hanggang siya na yung nagjowa. dapat nagtampo ka noon, nahahati Oo, ka may parang jowa ka na. Iyak ka rin doon sa Or lola. now you know. Nung una, shit, di ko rin matanggap. Oo, di ba? Ngayon gets mo ni feeling niya. Back to you. Back to you. Kala mo, jowa-jowa ka ma. Reverse card activated. So, nung siya na nagjowa, ano naramdaman Hindi ko natanggap. mo? Sabi ko, teka lang, di pa ako ready to parang, hindi naman 12.
mga pandemic yun eh. Siguro mga, mga So, 14. online sila, ganun. Uy, baby ko si 14 Nene. years old. 14 years old. Sabi ko, hindi ko talaga kaya. Tanggal cellphone. Talaga, ginawa ko talaga yun. Alis cellphone kasi through cellphone sila 14. Kasi nag-chat-chat pandemic no? So, naboboard yung nag-explore yung bata, adolescent, puberty Yeah. stage. So, inalisan ko ng cellphone. Nalaman ko na hindi, tumatakas pa rin. Sabi ko, sige, isama mo na lang sa bahay. Para makilala. Oo, para makilala. Paano mo? Kamusta yung first meet up? Paano yung pagkakakilala nyo? Okay naman. Casual naman. Okay naman yung bata. Nagpakilala naman siya ng Anong maayos. tinanong mo una sa bata? Hindi, wala akong tinanong. Mapapakain mo Sabi na ba ko, tong anak ko? Hindi ko tinanong. Basta sabi ko, bawal dates. Dito lang sa bahay. Yung mga okay. condition ako, bawal dates. Tapos 1 hour ka lang sa bahay. Oy, grabe sa Tapos, tapos once a week lang. Kasi nag-aaral kayo eh. Kumusta? Okay Effective. naman, tapos break na sila. Masaya ka? So, masaya Grabe ako siya. kasi hindi Masaya ko ka gusto ba? yung lalaki nun. Mas gusto ko yung boyfriend Yung niya bago. ngayon. Umiyak nag-share na yung anak mo sa heartbreaks niya. Hindi siya na ano dun na heartbroken dun sa So, ex wali. niya. Wali. Parang sabi niya, mahiwalay na kami. Yung present jowa niya, yun yung gustong-gusto ko kasi talagang napaka-respectful, full of pareho. Nag-church pa, same faith. Sumasama sa church, ganun nakaka. So, paano yun? Yung dun sa anak mo, ngayon na may jowa na siya ngayon na may jowa na siya, gusto mo ba na magaya yung personality mo kung paano ka mag-handle ng relationship? Gusto mo ba magaya yun ng anak mo? Tinuturo ko. Talaga? Sabi ko na one day, bebreakin mo si Toot. Sabi ko ganun. Sinasabi ko sa kanya, nakikita ko na ikaw mangiiwan. Kasi same personality kami Okay. sa relationship. Nakikita ko, pero parang ako yung mababroken, hindi ikaw. Kasi mas na-attach ako dun sa jowa niya kasi mabait. Tapos tinuturoan ko siya na hindi pa time para Seryoso. mag-baby. Oo, magseryoso. Marami pang dadating. Sinasabi ko lang, ang dami pa nakdadating. Sobrang dami pa. Enjoy mo lang muna. Papayagan kita, go. Pero ang condition ko, wag muna mag-aral muna. Kumbaga, And parang always legal look naman. for a masculine provider. Ayun. Oh, yes. Yun talagang tinuturo lagi ko. mong itinuturo. Ako lagi sinasabi ng mga tita ko mag-asawa kayo ng anak ni Henry. Oo, masculine provider. Kahit isang branch lang ibigay sa'yo. Dapat asawahin mo mayaman, yung kami gayahin. Oo, ganyan. pero sabi ko kung hindi, halimbawa si Seth na yung pangasawa mo, gusto ko makita kay Seth Nag-name na. drop na. Oo. Seth, kung nanonood favorite ka, ko kasi nakikinig siya, ka. favorite ko siya. Aww. Parang anak ko na din siya. Seth, kung ikaw na yun, patunayan mo sa akin. Ilang taon si Seth? Same age sila. Same, 17. bata pa. Oo, 17. Pero ito, curious ako. Kasi ako, pag may, kunyari, bata pa naman mga anak ko, pero pagka may mga bagay na, kunyari, Pak, ikaw na nga ako mausap. Kumbaga, meron akong katag team, meron akong katandem Siya solo. in disciplining my kids. Was it hard sa'yo na disiplinahin yung anak mo? May time ba na parang, kung sana may katuwang ako, or hindi siya problema? Hindi talaga. Kasi baby pa lang ako ni. So, hindi ko naramdaman yung kakulangan kasi ako naman talaga yung nagpupuno. Pero kung halimbawa matagal kami nagsama, mararamdaman ko. Oo. Kaso ako na talaga at first Hindi ka na... Hindi ko na... Oo. Wala naman na siyang, At kasi hindi plus- naman siya nasanay sa pag-aalaga. Yes, plus sa andyan dati, nanay at no? tatay ko. Yun ang maganda. May Nanay support at Meron tatay siyang ko. support. Alam mo, totoo yun. Maganda talaga yung support system. Yes. Importante yun. Sobra. Kapag wala kang support system or best support system, Pero kung ako mabuang lang, ka talaga dahil. pero kung ako lang, baka hindi ko alam kung saan pupunutin Totoo yun, kami. totoo yun. So nanay ko, tatay ko talaga, credit to them talaga. Credit sa mga strong mom, Oo, lola and lolo single na nag-aalaga. So, Oo. is it safe to assume na okay lang sa'yo na kahit hindi ko siya nabigyan ng buong pamilya, na na pareho magkasama si mama at papa niya kay Nene? No, parang Anong tanong? okay lang sa'yo. Okay lang is sa it akin. safe to assume na parang okay lang sa'yo Oo. na... Kasi complete Kasi yung iba family. iniisip nila, sana nabigyan kita anak ng kompletong Asawa. Oo. kompleto pa kami. Kumbaga si parang mama, ano ba nandun si yan? papa. Nagnanais pa ba siya Oo. na magkaroon ng Kung ang complete? tanong mo ay mag-a-assume ba tayo na okay Okay siya. lang? A complete family doesn't hindi yan assurance na magiging kumpletong tao tayo. Correct. So okay lang sa'yo na Yes. parang never mong dumaan sa isip mo na sana mabigyan kita ng ang ama at ina. completeness, si God yan. Amen. Si Totoo. God yan ang nagfulfill ng love tank natin, nagpupuno. Hindi, kasi
kung sa mundo tayo kukuha ng definition ng completeness, walang makaka-complete. Sabi ko sa'yo, Lahat kasi malalim broken. si Si Tanya. Lord pa rin talaga. Hindi Si kasi Lord may pa rin. may sa program ko kasi marami ako nakakausap na parang pag nahihirapan or Kasi normal din na oo. parang pag tinitignan nila yung anak nila tapos naaawa sila na sana nanghihinayang sila na sana nabigyan ko siya ng tatay o ng nanay na magkasama sa iisang bahay. Kumbaga ang tanong Mga mo, may ganon. ganun bang moments si Tanya? Parang May ganun ka bang moments? Okay, next question. Kung may moment, Oo. alam mo, mas hindi okay kung magkasama kami. Baka mas toxic. Lalaki siyang, Hindi, sa kumbaga toxic complete na, family na may husband kahit hindi yung tatay niya. Kumbaga, parang naghahangad pa ba siya na hindi talaga. Wala na Hindi talaga. oo. Ang happy ko na ito yung lumaking tahanan para sa kanya. ito na yung nakamulatan niya and it's okay. Ang swerte na blessing yung inalis agad ni Lord ako dun sa situation na pwedeng makaharm sa anak ko. Correct. So yun yung blessing Kumbaga sa akin. maagang inalis. Incomplete man yung tinatawag nating ideal family, nanay, tatay, ganyan. Pero ang nag-fulfill ng completeness si Lord talaga. Yes. Oo. Tinanong ko lang kasi yung ibang madalas nakakausap ako ng mga ganito, yung mga single mom, single dad. Oo. Tapos pag nakikita daw nila yung anak nila, parang naaawa sila na hindi Kung magkasama sana. sa isang bubong si nanay at si tatay. Pag ganyan, Mga anong take mo? ganun. Kaya ang ginawa ko, pinag-meet ko sila. 11 years old si Nene. Mhm. Ako na yung gumawa ng paraan para mag-meet sila. Mhm. Para kahit papaano. Oo, kahit paano maramdaman niya, oy teka, baka may kulang sa akin. At ikaw makakapagpuno. Baka nafe-feel ng anak ko na may kulang sa kanya, na tatay niya, physical presence ng tatay niya ang makakapag-fulfill. So, ginawa ko yun. Yun yung part ko na ginawa ko para magkasama sila. Ngayon nakita ko na, hindi din. Hindi na rin importante sa kanya. Mhm. Nakilala niya, yes, pero yung magkasama sila lagi, hindi na importante sa kanya. Okay na pala. Kumbaga ang Okay mahalaga, na siya. nakakausap niya, okay na yun. Oo, na-reconnect Yun lang naman sila, eh. okay Oo. na yun. Mm-mm. Oo, pero depende rin talaga, ako naniniwala rin ako na depende rin talaga sa bata eh. Again, depende on how you upbring her, kung paano mo inintroduce na ito yung setup natin, di ba? Depende rin talaga. Kasi may mga kids up until now, I don't know kung yung mga nakikinig ngayon, pwede kayo mag-comment sa social media namin sa Chicks Fam kung kayo ba, anong klase, paano nyo tinitake yung ganon? Diba? Okay ba kayo na parang forever single na lang si mama, wala akong tatay, anong, diba? Iba-iba rin ng take yan. Ang maganda lang siguro na nagawa kasi ni Tanya sa anak niya, bata pa lang, naimulat Hindi niya na na-feel na kulang siya. Oo. Kumbaga, yun. kinaya niyang punuan yung Yes. pagkukulang ng ama. Kinaya niya mag-isa. True. Na kaya naman pala talaga. Tapos may mga father figures naman siya growing Yes, up with your oo, family, oo. di ba? Yung Kuya. mga brothers, Tatay, yung lolo. Yes, correct. Di ba? So parang somehow complete na siya. Hindi siya katulad ng mga traditional family. But it's still a family. Yes. Correct. It's all about sa pagpapaliwanag. Mhm. 'Di ba? Na parang, oo, may kulang tayo anak, pero kaya kong i-times 10 yung kulang na yon. 'Di ba? Pero kung ang ginagawa mo wala na ngayon tatay, wala ka pang time sa anak mo, Wala. doon may problema. 'Di ba? Doon tayo magkakaroon ng problema. Ayan. So, eto na. May tanong pa tayo, 'di ba? Pero bago magtanong, Bago magtanong, more kwentuhan po sa pagbabalik ng Chicks Exclusive! Powered by Game Zone, real player, real game. Sino ang may ayaw ng fun and exciting na laro, lalo na kung boring ang oras mo? Kung mahilig ka sa tong-its at iba pa, tara na sa Game Zone! Fun believable sa Game Zone dahil you play a real game of tong-its with real players for free. May chance pang makisplit ng over 34 million pesos. At may chance ka pa to claim up to 14,640 pesos daily. Ang makukuhang cash credits ay pwedeng gamiting panglaro sa kahit anong game,
kaya rin i-cash out. May 2 event araw-araw. G ka na ba? Visit gzone.ph and social media accounts on Facebook, Instagram, and TikTok at Tara Game Zone. Gina sa Tong It's, Tara Game Zone. Tandaan, ang gaming dapat fun-fun lang. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Promo runs from January 1 to December 31, 2025. EGLD reference number MKTG 2024-2564. Gaming for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. We are back at Chicks Fam dito sa Chick-exclusive! Grabe. Ako, Grabe, yung no? usapan kanina. Marami akong natutunan sa inyo. tayo? Ang lalim natin. Ngayon, sa episode na to. Ang dami na, ilang beses natin binanggit si Lord, ganun. Nung episode 1 to 4 naman, parang nakalimutan natin siya. Meron naman last episode, Oo, meron din. correct. Pakinggan nyo yung episode natin last time. O, diba? Dumadami yung Pero hindi pag-mention. nakakatuwa kasi what's good sa dynamics natin, nantarin mga dynamics Kaya na term. natin magseryoso pag seryoso. Oo. At saka hindi, ang nakakatuwa kasi, single. Diba? Single mom. Single mom. Married. Parang nagkakaroon tayo ng idea ng ano ba yung POV. Kanya-kanyang perspective. Diba? Totoo. POV mo, POV ko. So, nakakatuwa. Yes, tapos kahit magkakaiba tayo ng buhay, magkakaiba tayo ng perspective, meron pa rin tayong Common goal. Oo, tapos parang common may ground. common denominator pa rin tayo. May mga nagpapare-parehas pa rin pala tayo, 'di ba? Correct. Parang nagkaka-wavelength pa rin tayo at least. Oo, kaya nating i-empower. Oo. Na, pwede tayo maging empower kahit single. Empowered ka pa rin kahit single mom. At empowered kahit ikaw may asawa na. Diba? Nakakatuwa lang. So, let us know sa comment section natin sa ating social media, sa Chick-exclusive, kung ano sa tingin nyo. Baka nagbubuhat na po kami ng bangko. Oo. Ngayon may Share tanong kayo. ako. Okay, tanong go. Ano masasabi nyo dun sa mga nagsistay sa toxic relationships nila? Dahil para sa mga bata. Ayoko yan. No. Ayoko yan. Kahit wala akong anak at hindi ko naiintindihan yung nararamdaman nila, ayoko. Naiintindihan ko yung nararamdaman ng mga anak nila sa akin. Kasi galing ako kasi, doon may gets effect ko yan. na parang Kasi. mahirap para sa walang lagi kong pinapayo kasi doon ako sa Talk to Papa kasi yung programa ko, nagbibigay ako ng advice Payo na din, parang yes. kasi gusto ko mabigyan ng buong pamilya, buong magulang, Laging yung mga ganyan. anak, laging ganun yung sinasabi kaya hindi sila Oo. makalet go. Sige, bibigyan mo siya ng kompletong pamilya, nandiyan si mama, nandiyan si papa, pero yung nakikita nila na Yung lagi nilang environment. nakikita na nag-aaway kayo, nagbubugbugan, hindi nyo love yung isa't isa, may naglolokohan. Gusto nyo na ba na i-normalize nila yan? At Correct. pagdating ng araw na hahanap sila ng karelasyon, kayo yung gagawing nilang example. Example. Kasi dun, kayo yung kung Model. ito yung naging comfortable na Situation. setup sa kanila Oo. 'di ba? Ito yung naging comfortable na na situation sa kanila. Ito yung hahanap-hanapin nila subconsciously paglaki nila na totoong nangyayari. Tapos Totoo. doon na sila mapapatahimik na oo nga Ako, mga no, ganon. lagi ko ring, ewan ko, nakailang reels na rin ako tungkol sa ganyan. Never settle sa toxic relationship para lang maibigay mo yung buong pamilya. Kung totoo naman, broken naman na talaga kayo inside. Kasi, totoo yun, magkakaroon yan ng negative impact sa mga anak natin. Yes, sa mga relationships nila, whether friendships Kasi or parang work ito yung normal kay relationships. Papa at kay Papa, dapat pala Oo. nagbabardagulan. Dapat pala nagmumura. So, the cycle will never stop. Oo. Kasi hinayaan mo. So, wag kang magstay. At saka, number 2, nakakaloko yung idea na mag-i-stay ako para sa mga anak ko. Ginamit mo pa yung anak mo. Mahal ang mo pa totoo, lang mahal naman mo lang talaga. naman talaga yung tao. Hindi mo dependent ka sa kanya. Diba? Na parang Mga ganon. ikaw naman talaga yan. Wag mo nang gamitin yung mga anak mo na mag-i-stay ako para sa anak ko. Maging totoo tayo dito. Mahal mo pa yung tao kaya hindi mo siya mahiwalayan. Ginagamit mo lang yung mga anak mo para lang maging valid. Yung sinasabi mo na, diba, kailangan buo pa rin tayo. Para pumanig sa'yo na, tama lang, sige magstay ka. Oo, Para may pero ang mag-validate na totoo pag-stay niyan, mahal mo pa talaga yung toxic na karelasyon mo, hindi mo lang talaga maiwan. Huwag mong gamitin yung mga bata. And again, paglaki yan, may impact sa kanila, bukod sa kanilang mental health Correct. may impact yan doon sa mga relationships nila with other people. Your Diba, thoughts? makakapag-cause sila ng harm doon sa Yes. ibang tao. Correct. Kasi galing sila sa isang cycle, broken continue situation. cycle. Oo. Cycle. Parang tinuruan mo lang yung mga anak mo na, anak, okay lang murahin yung misis. Murahin mo rin yung misis mo pagdating ng panahon. Naging normal for them Your thoughts?
Sa akin, dahil naririnig nyo to ngayon, it's a sign na mag-isip-isip ka na umalis ka na sa relationship na yan dahil ang dapat isipin mo ngayon, priority mo, yung mga anak mo. Kung mahal mo ang mga anak mo. Oo, kung mahal mo ang mga anak, pipiliin mo yung best na environment for them. Exactly. Ayan. Periodity. Totoo. Pineriyoda na, o diba? Totoo yun. Kumbaga kung... Nagagawa na ng paraan ngayon kaso siya lang yung tatay, wala na akong... Siya yung tatay ng mga bata, gusto ko kumpleto yung pamilyang kalakihan nila, mga ganun. Tama na yung mga ganung drama, sa ano na lang yan, sa K-drama mo na lang yung makikita. Nagagawan ngayon lahat ng paraan. Tsaka lalo na kung yung toxic minsan na pinag-uusapan dito, yung toxicity na sinasaktan ka sa harap ng mga bata. Yung sinasaktan na rin yung mga anak mo, aantayin mo pa ba na alam mo, na-devastate ako sa mga balitang napapanood ko. Yung tipong, dahil nagseselos si live-in partner, sinaksak yung live-in partner niya, pati yung bata, na wala naman sanang Ang dami kong nabalitaan na ganyan, yung mga bata, aantayin pa natin yun. Pinatay dahil dun sa gulo ng mag-asawa. Correct. So, kung talagang mahal mo yung anak mo, gaya nga ng sinabi ni Tanya, ilalayo mo siya sa environment na pwedeng maging worst pa pagdating ng panahon. Create a safe environment for your kid. At kung ang ibig sabihin nun ay i-weed out mo yung mga taong hindi dapat para sa kanya, gawin mo na. Correct. May statement na na sikat na you can choose the father of your child, but your child can choose their father. Yes, napaka-importante niyan. Ay, hindi ngayon, And i-revise situation. natin yan. Baguhin natin. Anak, meron na, mapipilian kita ng bagong tatay. Na Pwede na kaya. pala, Kasi pwede na marami pala. ng lalaki na tumatanggap Yun nga, na. you can choose the... Diba? Oo. Sabi nila, diba, I can choose my father, kaya siya na lang, anak, meron. Kasi may mga lalaki ngayon na tumatanggap na kahit di nila anak, kaya nilang tanggapin ng buong-buo na parang galing sa kanila. Diba? Paano mo ipapaliwanag sa anak mo, lalo na kung nakalakihan niya yung tatay, very close sila, tapos, syempre, may mga setup na ganito na hindi pinapakita sa mga anak Paano mo ba ipapaliwanag sa anak mo na, anak, hindi talaga siya para sa atin. Kailangan talaga namin maghiwalay. Anak, kukuhanin na siya ng Panginoon. Hoy! Anak na. Wala nating pigilan. Uuwi na siya sa ating ama. Hayaan na natin. Tatawid na siya sa ilaw. Ang hirap. Alam mo, hindi na mahirap i-explain yan sa mga bata ngayon. Ngayon. Kasi susunod lang naman sila mga bata na yan sa atin Sa Gen ating Z? mga Sa mga Gen Z? Oo, susunod lang yan. Anak, hindi na napanood nyo naman kung paano kami maging toxic parents. So, para sa ating lahat, para sa kaayusan nyo, dahil iisipin ko kayo. So, we choose na maghiwalay na lang kami. So, it's all about pagpapaliwanag din talaga. Paliwanag. So, paano mo ipapaliwanag ngayon doon sa anak mo na hindi siya yung tamang tatay para sa'yo? Like, paano mo pinaliwanag kay Nene? Na parang hindi Obvious talaga. example, tama. Siguro, Sorry, paano anak. ipapaliwanag? Alam nyo, kung nasaksihan ng bata, Nasaksihan ba? Hindi, Nakita ba niya? I mean, kung Chismosa. di ba ang tanong mo ay, paano i-explain? Kung nasaksihan ng bata, na toxic kayong dalawa, kailangan mo pa ba ng malalim na explanation? Anak, alin mas gusto nyo, yung may araw-araw nag-aaway kami o walang ganito? Syempre po wala. Paano There. kung walang ganon? Kumbaga, Hindi niya nakita. ang problema Akala niya is, okay yun nga, kayo. nakita mo na may kachat na iba si Mister. Oo. Siyempre, di nakikita ng bata. Oo, Paano mo, Papaliwanag. kasi pasandating pa ibida-bida yung tatay sa bata. Kumbaga parang superhero. Anak, babaero ang anak mo. Paprangkahin mo ng ganon. Oo, bakit hindi natin sasabihin na as early? Oo. Na pwede, di ba? Kasi may mga certain age na hindi nila pa maintindihan. Oo, sa akin- Paano sa akin ang mapapaintindi? sabihin. Sa akin kasi as early as 4 years old, 5 years old, sinabi ko na ang reason kay Nene. Oo, kasi nasasaktan ako ng daddy mo. Kasi naiintindihan ng bata yun Naiintindihan yun ng bata. Actually, lalo na Hanggang ngayon. ngayon, pag tinanong mo si Oo. Nene, oo ma, sinabi mo sa akin. Naalala pa niya. Naaalala niya. Kumbaga, nasa core niya din pala yun. Nasa pagkikipag-usap talaga. Hindi na para i-sugarcoat pa kung ano yung nangyari. Sabi mo na agad yung
totoo sa bata para hindi na siya mag-imagine ano ba talaga yung nangyari. Gusto ko nang malaman. Kumbaga parang imulat mo na siya sa katotohanan ng mundo at ng maging totoo na lang. Wag nang i-sugarcoat talaga. Tama na. Kasi i-explain mo na naman. Pag sinugarcoat mo, may another version ka na naman. Pag lumaki na naman siya, may tanong na naman siya. Kung ba't mama, iba yung version mo noon? Bakit pinrangka mo na? Mababack to you ka pa. Kaya mo si Nene, wala nang explanation. Tapos na kasi kami dun sa part na yun na nag-explain. Naintindihan niya na. So parang sinasabi mo ngayon, sa mga ganito yung pinagdadaanan na single mom, di ba? Parang nandito sa stage na, paano ko ba sasabihin sa anak ko? So it's okay. Yun ang tip mo. Yes, lalo ngayon. Dati kasi takot yung mga parents natin. Wala kasi hindi talaga ganyan. Open communication. Open communication. Hindi open communication. Ngayon kasi tayong mga millennial na ang mommies, kayang-kaya na natin yan ngayon. Sisiw na lang yan. Actually, ang maganda kasi ngayon, may mga group na eh. Yung mga Facebook group. Nag-join pa kayo sa mga ganon. Makikita mo sa mga Facebook group na yun, yung mga simpleng question na, paano ko ba sasabihin sa teenager ko na anak na ganito? Paano ko ba, meron pa nga mga situation na single mom na yung anak ko medyo bastos, paano ko patatahimikin yung bibig niya na sagutin ako. So, yun yung maganda ngayon. Na, may mga nakakaunawa dun sa mga unique problems ng bawat meron isa. ng group chat na pwedeng kung wala ka makuhang support system from the environment, may mga group chat na pwedeng sa'yo. Ang dami na ngayon, lahat talaga nagagawa, lahat may solusyon na. Lakasan na lang talaga ng loob. Tsaka ibigay mo na sa bata yung karapatan niyang maging malaya at magkaroon ng buhay na mas mabuti. Kumbaga, yun yung responsibility natin mga magulang. Gat maaari kung mabibigyan natin ng safe environment at maayos na buhay, ibigay mo na as early. Pero eto na-master mo siya ngayon, 'di ba? Okay ka na, parang kayang-kaya na, madali na eh. Pero nung mga unang panahon, parang unang araw, mahirap ba? Mahirap. Paano mo? Nagsisisi ako parang balikan na lang kaya kami. May ganun. May ganun din. Balikan na lang kaya kami. Sa parang, bago lang yung anak ko, bagong kasal lang kami, broken family agad. So, paano mo tinulungan ng sarili mo para i-direct na hindi kailangan talaga eh? Alam mo, ang isang nagpa-convince sa akin na tama na, hindi siya nag-reach out. So, binigyan mo siya ng chance, kahit di siya humihingi ng chance, ikaw na yung nagbigay ng chance, hindi niya pa inayos. Parang gusto na, lumaban ka na, bumabawi. Hindi pa rin niya inaayos, gumising ka na, inuntog Tama ko na. Tsaka yung nanay ko, sabi niya, okay na, mag-aral ka. Sabi nga. Bahala, tutulungan ka namin paano ipaliwanag sa anak mo. Support system pa rin talaga. Iba talaga. Tapos ayun, ang isang paraan, magjowa agad. Nagjowa ka ba agad? Oo, nagjowa agad ako. Hindi niya ginulo? Hindi. Okay. Secret. Secret na. Pwede na sabihin. Ba siya? Ngayon alam na niya tuloy. Ngayon alam niya na. Diba? Yun, ganun lang. Kasi, life goes on. Hindi naman tayo iintayin ng mundo. Oo, hindi tayo iintayin ng panahon, ng taon. Kailangan natin sumabay. Correct. Diba? So, eto, Gracia? So, yung personality na meron ka ngayon, yan din ba yung yung personality na gusto mo dati? No, ginawa sana ng magulang mo? Sa atin to, sa lahat. Oo daw. Oo daw. Kayo. Ayan, personality you have right now. Yan din ba sana yung personality na gusto ninyo dati na ginawa sa inyo ng magulang nyo? Ako gusto ko kung paano pa rin ako pinalaki ng nanay ko. Kasi hindi naman ako magiging si Tanya Chinita kung hindi niya ako, kung hindi sa paraang gusto niya ako pinalaki. Si nanay tatay ko. Ako din, na-figure out ko rin naman yung daan ngayon. So, bakit pa ako? Bakit natin babaguhin? Siguro sa ibang universe. Wow. Sa multiverse. Sa multiverse to. Ganun. Hindi to, tama naman yun. Kasi parang, again, lahat ng mga pinagdaanan natin, lahat ng mga naranasan natin from kung ano man yung pagkadapa ng mga magulang natin, 'di ba? Yan yung hulma sa atin eh. Kaya tayo ganito ka-strong ngayon, kaya tayo ganito palaban ngayon dahil doon. So hindi siguro okay na. Siguro ang ginagawa na lang natin is
gumawa tayo ng better version. Totoo. Na lang. Correct. Kung hindi natin naranasan yung kinakausap tayo pag may problema, Yes. hindi natin naranasan yung nag-heart to heart. May kulang sila. Diba? Yun yung gagawin naman natin Totoo. sa tayo Ganun na naman siguro, mapupuno nun. diba? Oo. Parang hindi ko to naranasan. So, ang gagawin ko, pag ako nagkaanak, ganito yung setup na gagawin Oo, ko. yan nga din yung sinasabi na naririnig ko Ito yung dati. goal ngayon ni Lady yung, Gracia. Yes. yun na yung goal ko ngayon talaga. Kasi nga, binrate ko na yung generational curse sa amin. So, it ends with me at yung sa mga succeeding na maipupunla. Hindi ko na ganon. ipapasa. Hindi ko na ipapasa. I'll make sure. Kaya hindi ako present nagpe-pressure. akong parent. Yes. Kaya hindi ako Yes. nagpapa-pressure na talaga sa kung ano man yung mangyayari. Kumbaga dapat talaga naman din pagka Oo. ikaw papasok sa buhay pamilya, totoo yung sinasabi nila na dapat ready ka hindi lang financially, emotionally, mentally, physically. Kasi hindi yan basta, Holistically. 'di ba? Hindi yan basta-basta na True. parang madali mag-anak. Totoo yun, bukaka ka lang 'di ba? Pabuntis ka, paano mo sa loob fireworks, 'di ba? Madali, totoo. Yung iba, mahirap sa iba, mahirap hindi natin inaano yung mga kumbaga madali. Pero yung pagiging responsible, yung pagiging magulang, it comes with great responsibility. So, ihanda mo yung sarili mo. Hindi yung parang, baka ka lang, okay, mag-anak tayo, bahala na bukas. Wag Hindi ganon. naman pwedeng lang ang ambag mo dyan. True. Diba? Oo, diba? Yun Tsaka lang payo yun. sa mga bagong mag-asawa, wag niyo i-pressure na anak agad porke kinasal mag-aanak agad. Wag na. Mag-enjoy muna kayong dalawa, promise. Yung i-treasure nyo muna yung mga times na Kayo magbabanding muna. kayo. Saka na kayo mag-anak, okay lang yan. Tsaka Before wag kayo kayo magpa-pressure. mag-asawa or before kayo magpakasal, kailangan alam mo Klaro. yung values niya para sa isang family, sa isang relationship. Kumbaga parang may clarity muna Oo. sa lahat. Latag. Oo, latag muna na ito bang tao na makikilala ko na itong taong jojowain ko ay magiging mabuting partner sa akin at magiging mabuting ama o ina sa mga magiging anak ko. Basta ako, it's all about the latag talaga. Yung magiging clear ka na, okay, magpapakasal na tayo, pero ang goal muna natin, mag-travel muna tayo. Oo. Ilalatag mo talaga siya. Clarity before Yes, intimacy. correct. Siguro reminder na rin ito sa mga na may pressure din sa mga mag-asawa. Okay lang na kayo mag-asawa. Kada reunion, o bakit wala pa kayong anak? Yung mga pinsan nyo na una kayong kinasal, kayo wala pa. Sana yun yung matapos wag tama na yun. Yung Alisan, pressure na yun eh. Sasagutin nyo lang yan. Kayo po, kailan nyo gagamitin yung ano nyo. Oo. Ako Ako kasi kailan yung bumabasbas na ako sa ganun eh. Yung mga kamag-anak na nagtatanong na ganun paulit-ulit na lang. Tapos ipapamukha nila sa'yo that you are less of a woman dahil wala kang ma-provide na kids. Hindi, oo. Or asawa sa angkan ninyo. Parang ganon. So ako, sumasagot na ako ng hindi maganda. Sagot na Doon lang kayo. Sagot na lang. And also, yung ano naman Art of Deadma. wag mong ibigay yung reaction Yes, na gutumin mo sila na sa hinihingi reaction nila. na yun. Alright, that's it. That's it. Basta, nako, ano yan, kumbaga piliin mo lang yung battle mo, ganun pa rin yun. Kumbaga, huwag ka magpa-apekto. At the end of the day, you can control your emotions. Ito na lang yun, no? Ito lagi kong sinasabi na rin to sa mga anak ko, na may mga tao na hindi talaga natin control yung sasabihin nila. Pwedeng saktan yung damdamin natin, pwedeng hindi, pero it's all about paano mo kukontrolin yung emotions na yon. Control your emotions, hindi mo sila kayang kontrolin. So, kontrolin mo yung emotions mo para at the end of the day, hindi ka masasaktan. Ganun lang yon, 'di ba? Ikaw na lang yung kumontrol. Again, wala tayong magagawa sa mga taong mema sa paligid. Pero may magagawa ka sa emosyon na pwede mong gamitin sa sarili mo. So, yun lang, Chicks Fam. Sana po ay may napulot kayo sa episode natin. Kung meron man, please let us know para syempre, mas marami pa tayong topic, makabuluhang topic na mapag-usapan. At kung meron kang gusto pang malaman sa aming tatlo, please let us know sa aming social media accounts. I-follow na po kami sa Chicksclusive para updated kayo sa mga chika namin. And don't forget to stream Chicksclusive here on Spotify. Yes! Every Wednesday po yan. Pwedeng balik-balikan. True. I-replay ng i-replay. Correct. Always remember, keep it hot, keep it fun, keep it Chicksclusive. Powered by Game Zone. Real player, real game. Twice as perfect
perfect match. Tutulungan kitang hanapin ang perfect match mo. What's your secret? It's complicated. Next. What you see is what you get. It's a match! Just like GameZone, our choice of table game in the Philippines. Get up to 100% deposit bonus plus 1% daily first deposit rebate. Unbelievable talaga! Bitay na ako sa di nakaka-stress. Play for fun. Play responsibly. Gambling is not an accepted way of livelihood and does not solve financial problems.